Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, idalangin natin sa Panginoon sa tulong gabay ni Padre Pio ang lahat ng ating mga intentions, ang lahat ng mga nangangailangan ng ating dasal sa ating pamilya, kapitbahay at kaibigan. Ating idalangin isama sa misang ito ang lahat ng mga may karamdaman, lalo't higit ang mga nasa kani-kanilang tahanan, nasa ospital at kayong narito. Gayon din sa lahat ng mga nasa live stream, idalangin natin ang inyong mga kahilingan sa pagdiriwang ng banal na misa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat
ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10,000 dayuhan ang mangunguyapit sa bawat Hudiyo at makiusap na isama sila dahil sa balitang ang Hudiyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat ng iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yao'y sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan sa'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na ang panahong inaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marahil sa punto ng ating buhay ay naranasan natin yung tinatawag nating na-reject. Sa punto ng ating buhay, baka may kwento kayo na gaano man ito kaliit o kalaki, ay naranasan ninyo ang naranasan ni Kristo, na noong siya ay pumasok sa Samaria ay hindi siya tinanggap. Ano ang kwento ng inyong buhay na hindi kayo tinanggap? At madalas, ang masakit, ang mga taong hindi tumanggap sa atin ay yaong inaasahan natin na sila sana ang makauunawa at tatanggap sa atin. Si Jesus umaasang ang mga taga-Samaria ay tatanggapin sila sapagkat siya'y gumawa ng kabutihan, kababalaghan sa marami sa kanila. Ngunit dahil lamang siya ay patungong Jerusalem, kaya ayaw silang tanggapin. Kapag tayo ay nakakaranas ng rejections, marami tayong pwedeng isipin. Meron tayong maraming reactions. Minsan sasabihin natin, nagaganti tayo. Minsan sasabihin natin, darating ang araw, makikita nila ang hinahanap nila. Hindi ito malayo na reaksyon sa ginawa ng mga apostoles. Nais nilang paulanin ng apoy, utusan ang Diyos upang saktan ang mga taong ito. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi ninyo alam kung anong uri na espiritu ang suma sa inyo, sapagkat ang presensya ng Diyos ay pag-ibig at kapayapaan. Kaya sinabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Nangibabaw ang damdaming makatao ng mga apostoles. Masisisi ba natin sila? Kung kayo ang nakararanas nito, masisisi ba kayo ng ibang tao? Masisisi ba kayo ng inyong mga magulang, ng inyong mga anak, ng inyong mga kamag-anak? Marahil sasabihin ninyo, hindi, kapag kayo ay nagkwento ng mga bagay na ganito. Ngunit, itong damdaming ito ay mangyayari kapag saganang atin bilang tao ang paiiralin. Wala sigurong isa sa atin na sa isang punto ng ating buhay ay hindi nakaranas ng ganitong pagkakataon. Ngunit inaanyayahan tayo ng Diyos na maging tulad ni Kristo ang ating pag-iisip, na sa kabila ng paghihirap na ating dinaranas, na sa kabila ng hirap na ating pinagdaanan, marahil sa mga mahal natin sa buhay, sa kakilala, sa trabaho, sa mga taong inaasahan nating makauunawa sana, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mas pairalin pa rin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo sa ating mga puso. Hindi ito madali, mga kapatid. Ngunit kapag pinairal natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, tiyak matapos tayong magnilay,
makikita natin na tayo ay ginagabayan ng Diyos. Ano ang susi upang makamit natin ito? Simple. Una, kababaan ng ating loob. Minsan sa isang counseling, sinabi ko ito sa kanya. At ang sabi niya, Father, wala ka kasi sa kalagayan. Marahil oo, hindi pareho ang aming nararanasan. Ngunit pare-pareho tayong nakararanas ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat madalas kaysa hindi, mas tinatawag natin ang Panginoon kapag tayo ay nasa punto ng paghihirap ng ating buhay. Kapag tayo ay nangangailangan dahil nahihirapan tayo. Ngunit natatawag ba natin ang Diyos kapag tayo ay nasa kaligayahan? Kapag tayo ay nagkakamit ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Nakakabisita ba kayo dito sa dambana ni San Padre Pio upang magpasalamat sa maraming bagay? Paano tayo gumagaling sa ating karamdamang pisikal at espiritual? Hindi dahil ang gamot na iniinom natin ay walang bisa. Ito ay mahalaga. Ngunit ang hinihingi nating kagalingan mula sa Diyos ay magmumula sa kababaang loob ng ating mga puso. Mahirap gumaling, mahirap magpatawad, mahirap tumingin sa positibong bagay kapag wala ang hiyas ng kababaang loob. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang binanggit ni Kristo sa kanyang mga apostoles na narito ang Diyos upang tayo ay iligtas at hindi upang saktan. Sino ang nananakit ng ating sarili? Tayo mismo. Sapagkat ang kasalanan na meron tayo ay kagagawan ng bawat isa sa atin. Paano tayo makapagpapatawad sa ating kapwa kung tayo mismo ay hindi natin napapatawad ang ating mga sarili? Anong ibig sabihin nito? Kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, ng kagalingan sa Panginoon, bukod sa meron tayong kababaang loob, mahalaga ang taimtim na pananampalataya sa Kanya. Yun bang kapag sinabi nating mahal natin ang Diyos, hindi ito hanggang salita lamang. Ito ay mangingibabaw sa ating mga gawa. Ang ating mga dasal ay hindi mananatiling tayo ay nakaluhod. Ang ating panalangin, kailangan tayong tumayo, umalis sa simbahang ito pagkatapos ng misa, at matutong magpatawad sa inyong magulang, sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong kamag-anak, sa mga taong nakasakit sa inyo. After all, ang Panginoon ang mayroong kapangyarihang maningil sa kung anuman ang nagawa ng ating kapwa sa atin. Ang tangi nating gampanin ay ipagdasal ang mga ito. Kaya naman sa ating Ebanghelyo, si Kristo ay lumisan sapagkat hindi siya tinanggap, ngunit hindi siya nagparusa sa mga taong ito. Siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ang ating mga gawain, ang ating patuloy na paglalakbay sa kabutihan, dahil tayo nanampalataya
ay isang gampanin ng bawat isa sa atin na ipahayag ang kaharian ng Diyos, ang kagalingan ng Panginoon, at ang mabuting balita ni Kristo sa sangkatauhan, sa salita at sa ating gawa. Nawa sa ating patuloy na pagmimisang ito, ating matamo ang kagalingan na ating hinihiling sa ating pangangatawan, sa ating mga puso, sa ating pananampalataya, sa ating espiritual na buhay, dahil tayo ay naniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Harinawa. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tuubin mong ikalugod mong ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan,
makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ibubuhos para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iharya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging anak. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong
kong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galaw, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang harit, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako buong galaw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, pitong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam po namin sa lahat na mula sa ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo or Clean as you go dito sa ating simbahan. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. At ikalima, ngayong Sabado, 7 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan, magkakaroon po tayo ng prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inaanyayahan ng lahat na ilabas lahat ng mga religious articles, mga images, rosaries para sa ating blessing. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa sa inyong paglisan sa bahay dalanginan ito, ang biyaya ng Diyos ay bumuhos sa inyo, sa inyong mga kahilingan, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho at mga lakad. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hoy nang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mo si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapa